Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mananatili sa ICC Detention Center sa The Hague, the Netherlands, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang utos ng pre-trial chamber matapos ibasura ang hiling ng dating Pangulo para sa interim release o pansamantalang paglaya. Ikinatuwa ito ng mga pamilya ng mga biktima ng war on drugs. Malaking gaan at alwan sa pakiramdam ng mga biktima na hindi makakauwi si Duterte habang may trial pa siyang hinaharap. At natutuwa kami na ang desisyon ay malinis, pulido, malinaw. Sa 23 pahinang dokumento, inilatag ng pre-trial chamber ang basehan ng desisyon nito. Una, ang pagiging flight risk o potensyal na takasan ng dating Pangulo ang mga pagdinig base sa naging pahayag ng kanyang kampo na hindi kinikilala ang jurisdiksyon ng ICC. Kabilang dito ang paggiit na isang kidnapping umano ang pag-aresto sa kanya. Nakikita rin ng korte na posibleng hadlangan o takutin ang mga testigo. Base na rin sa mga ginawa niya dating pananakot sa mga testigo at mga kritiko. Mataas din umano ang tsansang gumawa pa ng mga krimen ang dating Pangulo batay sa mga naging pahayag niya noong huling kampanya. Wala rin umanong sapat na humanitarian grounds para sa pansamantalang paglaya dahil maayos ang ibinibigay sa kanyang medikal na pangangalaga sa loob ng detention center. Ayon sa pre-trial chamber, importanteng manatili si Duterte sa ICC detention center para masigurong dadalo siya sa mga pagdinig at magiging maayos at patas ang usad ng kaso. Wala pang pahayag si Vice President Sara Duterte, pero ayon kay Lead Defense Counsel Nicholas Kaufman, iaapilan niya ang desisyon. Tiniyak naman ng mga abogado ng mga biktima na mariin nila itong tututulan. Sunod na hinihintay ngayon ang desisyon ng korte sa hamon sa jurisdiksyon ng ICC ng depensa at hiling na indefinite adjournment of proceedings o pagpapatigil sa mga pagdinig gaya ng confirmation of charges hearing. Hindi pa tapos ito dahil ang panawagan, i-reiterate namin, ay mag-convene ang pre-trial chamber na ng confirmation of charges hearing. Formal nang tinutulan ng Office of Public Counsel for Victims o OPCV na kumakatawan sa mga biktima ang hiling ng depensang itigil ang mga pagdinig dahil sa cognitive impairment umano o problema sa memorya ng dating Pangulo. Sa isinumiting sagot ng OPCV, iginiit nitong dapat ibasura ang hiling ng depensa na suspindihin ang proseso laban kay Duterte dahil maituturing itong pagpatay sa kaso. Kaya hinimok nito ang pre-trial chamber na iwasang maantala ang mga pagdinig. Dapat na masuri ng independent experts ang tunay na kalagayan ni Duterte. Isang shortlist ng 5 eksperto ang isinumite ng ICC registry sa pre-trial chamber. Nagkakaisa naman ang prosekusyon at OPCV na kailangan ang medical panel na binubuo ng isang forensic psychiatrist, isang neuropsychologist at isang behavioral neurologist para mabilis na masuri ang dating Pangulo. Magandang araw po sa inyong lahat, pero hindi po mabuting balita. Well, kakalabas lang po ng desisyon ng ICC pre-trial chamber kung saan pinasura nila ang mosyon ni Tatay Digong para magkaroon ng panandaliang kalayaan o yung tinatawag na interim release. Bilang isang kasapi po ng ICC List Council, isang profesor ng international law sa UP, sa American University at National University of Singapore, at bilang dating presidente ng Asian Society of International Law, ang aking pananaw po, ang desisyon ay mali, hindi makaturungan, at hindi makatao. Para siguro po maintindihan natin ang desisyon, himay-himayin po muna natin kung bakit sang-ayon sa hukuman, hindi dapat mabigyan ng panandali ang kalayaan si Tatay Digong. Unang-una. Ang unang-unang batayan, meron ba raw pong probability na ginawa ni Tatay Digong ang mga paratang labang sa kanya. Ang problema po dito, ang sabi ng hukuman, hindi po nag-address ang kampo ni Tatay Digong dito sa isyong ito at naniniwala ang hukuman na meron pong probability
na ginawa nga po ni Tatay Digong yung mga paratang sa kanya na crimes against humanity. At kung naalala nyo, 3 pong charges yan. No? Yan po yung nangyari daw sa Davao nung siya ay mayor, yung mga target killing, yung siya ay presidente na, at yung mga patayan na naganap dahil di umano sa war on drugs. Ang pangalawang batayan, ang pinaka-kontrobersyal. Ito ang issue na meron bang probability na tatakas si Tatay Digong kung siya ay binigyan ng panandaliang kalayaan or interim release. Bakit kontrobersyal? Dito ko po tingin, nagkamali ang hukuman. Ano po ang basihan ng pagsabi ng hukuman na merong probability na siya ay tatakas? Well, karamihan po, in fact, halos lahat ng sinabi ng hukuman ay base po sa mga sinabi ni VP Sara. Ano po yung mga sinabi niya? At saka yung ginawa ng pamilya. Well, nung inaresto raw si Tatay Digong, violent raw na nag-release ang kanyang mga kaanak. Siguro ito yung nakita nilang paninigaw ni Hanilet doon sa Villamor. No? At ang mga sinasabi ng mga statements ni VP Sara ay kasama na yung sinasabi ni VP Sara na mali ang paraan para nakuha ang jurisdiksyon sa pagkatao ng kanyang ama dahil hindi dumaan sa tamang proseso under Article 59 ng Rome Statute, hindi siya hinarap sa lokal na hukuman at kinidnap ng Marcos administration para i-deliver sa hukuman. Sinabi rin ng hukuman na nag-akusa daw ang VP Sara na nagsabwata ng ICC at ang Marcos administration para nga mawala ang pinakamalaking tinik sa kagustuhan ng mga Marcos na maging Marcos forever. At ito nga si Tatay Digong. At binanggit pa na nung minsan sa labas po ng hukuman, nagsalita si VP Sara na siguro dapat itakas na lang natin si Tatay Digong sa kulungan. Himay-himahin po natin kung bakit hindi sapat ito mga bagay-bagay na ito bilang basihan na meron daw probability na tatakas si Tatay Digong. Well, unang-una yung mga nangyari sa Villamor. Hindi ba natural na reaksyon yan ng pamilya na hinihingan mo ng warrant of arrest, wala naman sila mapakitang warrant of arrest? Bakit naman sasama si Tatay Digong sa kanila na voluntarily kung wala naman silang mapapakita ng warrant of arrest? At nakita naman natin na dahil sa konteksto na nangyari doon sa pag-aaresto niya, na bigla na lang siya hinarang habang siya ay pabalik sa Hong Kong, sapilitang sinakay sa eroplano, natural, magkakaroon ng emotional reaction yung mga tunay na nagmamahal kay Tatay Digong kasama ng kanyang kapamilya. At noong mga panahon na yon, ang mga tanging kapamilya niya ay si Ma'am Hanilet at saka si Kitty Duterte. Minamasama ba nila na ganun ang reaksyon ng common law partner ni Tatay Digong? Ang katotohanan naman po, talagang wala namang basihan yung pag-aaresto. Dahil ang katotohanan po niyan, si Justice Ascona nang nagsabi, yung warrant of arrest sa ICC na hindi naman ang pinakita kay Tatay Digong nung panahon na siya inaresto, dapat dumaan muna sa Regional Trial Court nang ma-asserte na ang personalidad na inaaresto ay yung siyang hinahanap ng ICC at dapat masigurado rin yung kanyang karapatan pang tao ay narespeto at masiguro na walang paglabag sa soberenya ng Pilipinas. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.